Mahiwaga nga mati Papa Carlo! Merong isang ibon na ang kanyang pangalan ay ibig sabihin ay delightful. Delightful. Parang Oh. cookies Fun-loving. Sa bansang India, sila ay hinahangaan sa kanilang katalinuhan, sa panggagaya. Magaling sila manggaya. Kaya ang kanilang pangalan ay hango sa salitang Sanskrit, sa salitang Hindi, na ang ibig sabihin ay delightful or fun-loving. Ang ibon na ito ay napakatalino. Sa Pilipinas ba galing ito? O dala lamang ng mga dayuhan? Alamin lahat yan. Sasagutin lahat yan ng aking partner na perfect, na never pang umamin sa pagkakamali, na ginawa akong appetizer. Mali ka dyan, partner. Walang iba kundi si Papa Carlo. Nakalat tayo sa Barangay Ellis Page. Sa Pilipinas ba ito nagmula? Ito ay nagmula sa Pilipinas. Ito ay common sa Pilipinas, Papa Jepoy. Isang matalinong ibon na madalas makita sa mga lungsod at kabahayan. Scientific name, Acredoderus tristis. Uri ng ibon. Isa siyang ibon. Uri ng ibon, isa siyang ibon. Songbird. Kasi magaling siya magsalita. Ang kulay ay kayumanggi. Ang katawan. Itim ang ulo, may dilaw na tuka at ang paa. At ang haba niya humigit kumulang 23 to 26 cm. At ang bigat 100 to 140 gramo. Late lang. Kayang gumaya ng tunog at boses ng tao katulad ng loro. Madalas makitang may kasamang kapwa mayna. Isa siyang social bird, Papa Jepoy. Sanay sa tao, karaniwang sa syudad, palengke, paaralan at bakuran. At kilala bilang aggressive sa ibang ibon. Inaagawan ng pugad. At ang kanilang mga pagkain, Papa Jepoy, simple lang. Anong pagkain yan, mga ibon na yan? Napakasimple lang. Tulad ng caviar. Prutas. Saging kinakain. Papaya. Common yan eh. At kumakain din sila ng insekto, bigas at tira-tirang pagkain ng tao. Halos omnivore. Kumakain ng iba't ibang uri ng pagkain. So, gumagawa ng pugad sa butas ng puno, bubong ng bahay, poste at gusali. At nangingitlog din sila, Papa Jepoy. 2 hanggang 5. Sa Indian culture, there are sila ay simbolo ng everlasting love. Kung may forever na simbolo,
Sila naman everlasting. Sila yung simbolo ng forever sa India. Dahil kapag sila ay nag-asawa, yun lang ang kanilang asawa. Forever. Ah, okay. Iisa lang talaga. Oo. Mm. Kung sino yung kapares nila, yun na yun. Forever. Forever na. Kaya sila ang simbolo ng everlasting love sa India. Itong mga ibon na ito. Na-introduce lang pala sa atin to, no? Yan ang tanong ko. Na-introduce lang pala talaga sa atin to. Yan ang Itong tanong ko. species na ito. So, hindi Tama galing- yung sinabi mo na India. Hmm. Oo. Pero meron pang isang bansa niyan. Sri Lanka. India at Sri Lanka. Sila yung nag-introduce sa Pilipinas. At itinuturing na invasive species sa ibang bansa dahil mabilis dumami. Kasi nga nangaagaw sila ng pugad. Oo, nangagaw sila ng bugad. At mahaba-haba pala ang buhay nito, Papa Jepoy. 5 hanggang 10 taon. Mas mahaba pa pag inaalagaan, Papa Jepoy. Isa sa pinakamatalinong ibon sa buong mundo. At ginagamit minsan bilang alaga dahil madaling turuan. Anyway, meron lang ako ikukwento. Noong unang panahon, ang mga ibon ay may kanya-kanyang boses. Ang maya ay may matinis. Ang uwak ay paos. Ang kalapati ay malambing. Pero ang mayna tahimik lang. Tahimik pero hindi. Nagsasalita. Tahimik lang siya. Wala siyang sariling huni. Unlike pag yung mga ibang ibon, malalaman mo na agad. Tama. Pag may narinig ka, alam mo na. Paano ba yung sa ibon na yan? Paano yung huni niya? Itong mayna, wala siya sarili. Nanggagaya lang siya. Kung ano yung narinig niya. Bakit ganun yung tunog niya? Yung sa amin kasi kung ano lang yung narinig yung mayna nung kapitbahay namin kasi yung katabi niya, yun lang yung naririnig niya. May palaka. Yan, yung katabi niya, siguro maraming palaka, kaya ganyan yung boss ng mayna nyo. Yung sa amin kasi, Papa Jepoy, iba eh. Iba yung kalapit bahay talaga niya. Iba yung tunog. Iba yung tunog. Ano tunog? Bakit ganun? Di ko Mali ka dyan, partner. kung ano na yung naririnig niya. Ginagaya niya. Ginagaya niya. Ganon. Oo. Tapos, So ayun, Papa Jeboy, isang araw, nakarinig siya ng tandang na tumilaok. ginaya niya. Oo. Sabi ng mayna, try ko ngang gayahin. Ang galing mo naman. Ginaya niya ngayon. Ginaya niya. Nagaya niya. Oo. Oo. So nagaya niya. Napahinto ang tandang. Uy, parang nabulunan ka. So nakarinig naman siya ng uwak. Wow, wow. Ginaya niya. Papa Jepoy. Paano ba? Ngayon naman, Ito. yan. So sabi ng uwak, hoy, wag mo akong kopyahin. Copyright yan ah. Sinisita siya. Sinisita siya. Pero hindi tumigil ang mayna. Kakagaya. Ginagaya niya Lahat. Pag nakakita ng aso, ginagaya niya. Pusa, ginagaya niya. Pati bus. Basta kung ano marinig. Oo. Aw, aw, meow, meow. Hoy, bayad po. Beep, beep. Ganon. Isang araw, meron siya narinig. Meron narinig. Ayoko!
bata pang kukuha. Mali ka dyan, partner. Bakit ganon? Ayoko eh! Kul, bata pa ko, Kul! Mali ka dyan, partner. Hoy! So sabi ng Maya, sabi kasi ni Mayna, wala talaga, pasensya na kayo ba? Nanggagaya lang ako. Wala talaga akong sariling boses. So sabi ng Maya, gawing espesyal ang kakayahan mo. Hindi lahat kayang mangopya ng ganyan. So napaisip ang Mayna. Ayos pala yung ano ko. Okay pala to. Talent niya. Oo, okay pala to. Pero, yun nga lang, ang dami nagagalit sa kanya kasi nanggagaya siya. No. Pero, napaisip siya dahil tama naman sinabi ng Maya na special nga siya. Kasi, siya lang nakakagawa nun. Nagagaya niya lahat ng mga tunog. So, napaisip ang Mayna. Mula noon, hindi na siya nahiya, Papa Jepoy. Ginamit niya ang panggagaya para magpatawa, magbabala, at magpasaya ng ibang hayop. At doon nagsimula ang alamat kung bakit ang Mayna ang pinakamagaling na manggagaya ng tunog at isa sa pinakamatalinong ibon, Papa Jepoy. So, etong si Mayna, akala niya mahinang nilalang na siya. Kumbaga, naisip nga niya, special pala ako. Oo. So, hindi kahinaan ang pagiging kakaiba. Minsan, iyon pa ang nagiging lakas mo. Ganda. Oo. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Kaya, ano pang hinihintay nyo mga kabarangay? Gayahin nyo na sila. Diba? Ang ganda ng lesson. Oo. Ano kulay nung Mayna na yan? Yung Mayna? Ay, hindi ka pa nakakita ng Mayna? Oo, nakita ng Mayna. Ha? Bawal yan, di ba? Bawal siyang kasi endangered yan eh. Protected yan ng wildlife eh. Oo, endangered species yan eh. Yung iba, patago. Ano yung itsura niyan? Yung Mayna? Kulay. Hindi mo nakita. Okay na kayo? Kasi, guguluhin na namin. Anong guguluhin? Mali ka dyan, partner. Kumbinsido na kaya? Okay na? Pwede na kayo malis. Ano kulay nung Mayna? Hindi mo talaga alam? Hindi pa ako nakakita niyan. Dilaw. Dilaw? Mm-mm. Parang ginawa mo sisiw ah. Sigurado ka? Oo. Tapos, i-describe mo nga sa mga nakikinig ng radyo ano yung itsura ng Mayna. Maliit lang yung tuka niya. Hindi rin siya gaano nakakalipad. Makain siya ng mais. I-drawing mo nga! Drawing mo nga. Kumakain ng mais. Okay. Patikin nga ng Maynang sinasabi mo na nagsasalita. Tapos na! Ang obra ko. Tingin nga nung sinasabi ni Papa Carlo na Mayna. Kulay dilaw, yan po mga kaibigan, mga kabarangay. Hindi masyado nakakalipad. Nagsasalita nga yan! Oo, di ba? I thought, puti ka! Running too fast, I couldn't catch it. Hot in the cast.
Paborito to ng pusa. More the main attraction. Got cameras fly. Ang laki ng paa! You got everybody's eyes and just me. Maliit lang yung tuka. You can have anyone else you wanna do. I'm begging you. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.